Welcome back sa episode 5 ng Likod ng Pagsabog. Lagi kong sinasabi na espesyal ang bisita natin, pero ngayon totoo talaga. 2 o 3 linggo na ang nakalipas, naging panauhin namin ng tatay ko. Nakilala ninyong may-ari ng Pepes at ang Shredder. Ito ang kapatid ng tatay ko, kalahati ng Pepe's Towing Service sa LA side. At si Tito Manny ang namamayani sa Inland Empire. Kaya napunta talaga kami dito mula roon para gawin ito. Sinimula ng tatay ko ang kanyang podcast sa pagsasabing, alam mo, nung bata pa siya, hindi siya sumasama kay Lolo, ang tatay mo, sa junkyards para maghatid ng mga sasakyan at iba pa. Sabi niya, nagmamaneho ka na raw nung 10 taong gulang ka pa lang, na ginagawa mo na raw lahat ng ngayon bago pa magkaroon ng unang tow truck, alam mo yon habang lumalaki ka. Tama. Una sa lahat, masaya akong narito. Salamat Josh at Alex, binabati kita sa paglulunsad ng programa mo dito. Ang galing. At sana'y pagpalain tayo ng Panginoon ng maayos na antas ng komunikasyon at pakikisalamuha sa komunidad. At igit sa lahat para malaman ng mga tao ang mga prinsipyo ng towing ni Pepe kung ano ang layunin namin. Kami ay masisipag na tao, pamilyadong tao, katulad ninyong lahat. At kami ay sobrang pinagpalaan ng mga oportunidad na aming sinamantala sa ilalim ni Kristo at sa lahat ng paraan ng pagsunod sa mga patakaran at pagtrato ng tama sa mga tao, na marahil ay pinakaimportanteng bagay. Ang mahalagang natutunan ko sa aking ama ay ang pagiging mabuting tao sa kapwa. Ang pangalan ko ay Manny at ipinanganak kami sa Sonora, Mexico. Ipinanganak ako noong 1965. Ang kuya ko ay pinanganak noong Mayo ng 64. Ako naman ay pinanganak noong Agosto. At lumipat kami sa US noong 72. Ang tatay ko, pagdating niya dito, napasok siya sa industriya ng sasakyan, particular sa negosyo ng pagbabaklas ng mga sasakyan. At nagsimula siya, sa totoo lang, nagsimula siya sa isang 63 Chevy pickup C10 na may 6 cylinder at 3 bilis na kambyo sa manibela. Naalala mo, pumunta tayo sa Pet Boys, kina Manny, Mo at Jack. At dun mismo sa Beverly at sa Atlantic at Pomona. At bumili siya ng tow bar. At umikot-ikot kami sa kailang kotse. Binili mo sa Pet Boys? Oh, pwede dati. Noon yun. Simpleng tow bar lang na may tow bar. So may mga towing accessories pala dati sa Pet Boys. Tow bar lang talaga meron. Ang astig nun. May mga manual air pump din sila. Yun lang ang gamit namin nun. Yung gamit namin sa FSP Roadside Service. Ang astig nun. Kaya nagsimula siyang bumili ng mga inabandonang sasakyan. Dumadaan kami sa mga eskinita. At ako talaga ang naging tagapagsali niya kasi mahina siya sa Ingles. Hindi naman ako mas magaling sa kanya pero estudyante ako noon. Kaya natutunan ko sa eskwela. Bumibili kami ng mga sirang sasakyan at hinihila gamit ang tow bar papuntang junkyard. Minsan, ako pa ang nagmamaneho sa likod. Siya ang umihila ng sasakyan habang ako ay nasa likod. Sobrang saya talaga at palagi kong matalik na kaibigan ang tatay ko. At palagi niya akong binibigyan ng kalayaan. Hinahayaan niya akong gawin ang mga kakaiba kong trip bilang bata. Dahil doon, nagkaroon ako ng maraming pagkakataong mag-eksperimento. At sa tingin ko, dahil doon, mas naging bukas ako sa paglago. Hindi natatakot at hindi basta-basta sumusuko kapag sinasabihan ng hindi. At sa biyaya ng Diyos, alam mo Scott, na ang langit lang ang hangganan. Langit ang hangganan, maganda yan. Sa huling episode, nabanggit din na may 100 track na tayo ngayon. Hindi na sikreto na malaki talaga ang Pepes. Sabihin na lang natin na ganun. Marami tayong mga lokasyon, maraming track, at maraming empleyado. Pero dito sa LA, kung saan naiwan ng tatay ko, nabanggit niya na noong unang bahagi ng dekada 90, umalis ka para palawakin ang Enlightened Empire kung saan ka naroon ngayon. Kung gusto mong pag-usapan kung bakit ka umalis ng Los Angeles noon at kailan yon. Alam mo, nung bata pa kami, palaging ang kuya ko yung panganay sa aming tatlo. May nakatatanda akong kapatid at may nakababatang kapatid na 10 taon ang agwat namin. Ipinanganak siya noong Hulyo, 1975. Dahil sa towing business at laging kasama ang pulis, nagustuhan ko ang highway patrol. Palagi kong pinangarap maging opisyal ng CHP. Pero nang tama na edad ko para maging opisyal ng CHP, hindi pa ako US citizen. Naging hadlang ang negosyo ng tatay ko. At talagang ayaw kong sumali sa negosyo ng tatay ko kasi alam mo na, maliit lang ang negosyo niya sa aming lugar bilang operator ng towing service. Hindi yon kapanapanabik. Dati akong nagtrabaho sa isang towing company, ang pinakamatandang OPG noon,
opisyal na garahe ng pulisya sa LA. Nagsimula akong magtrabaho doon noong high school ako mula edad 16 hanggang 21. Nabigyan ako ng pagkakataon at nakilala ko ang maraming tao sa law enforcement. At doon ako naging malapit sa mga highway patrol officer, LAPD, mga deputy ng county sheriff, at iba't ibang ahensya ng law enforcement. Nagustuhan ko ang law enforcement, pero nang mag-a-apply ako sa edad na 20 at kalahati, hindi pa ako mamamayan ng US. Kaya nagkaroon ako ng problema sa Hollenbach Tow Yard, isang personal, na hindi pagkakaunawaan sa aking manager. Dahil doon, ako at kapatid ko na parehong nagtatrabaho roon ay natanggal sa trabaho dahil sa personal na dahilan. At nung panahon na yon, akala ko katapusan na ng mundo. Hindi ko alam na isa pala itong biyaya. Dahil ganun talaga, alam mo, sa mundong ito, may dahilan ng lahat ng nangyayari. At hindi natin kailangang magtanong kung bakit, kundi magtiwala lang at sumabay sa agos. Nagsimula ako kasama ang tatay ko. At naalala ko nung una akong nagsimula sa kanya, mga pangalawa o pangatlong buwan, kung saan naroon ang opisina namin, hindi yon isang tow yard. Isa yung lumang gasolinahan ng Texas sa kanto ng 6th at Lorena doon. Mula sa gilid ng gusali, tanaw mo ng malinaw ang downtown LA. At minsan, pagkatapos ng isang mahirap na araw ng trabaho, titingin ako roon. Naalala ko nung tag-init, tumingin ako sa downtown LA. At tumingin-tingin ako sa paligid at sinabi ko, alam mo, sabi ko, Diyos, kung mabibigyan mo lang kami ng isang tow yard, isang maganda, malinis at ligtas na tow yard na may 5 truck, magiging masaya na kami. Mula noon, binigyan kami ng Diyos ng marami. Pero kinuha rin niya ang marami mula sa amin. Halimbawa, nung namatay ang tatay ko nung 72, alam mo, 5 taon nang lumipas noon. At lagbitiw ng komento ang kapatid ko. Sabi niya, alam mo kuya, sabi niya, binigyan tayo ng Diyos ng marami. Pero parang nadaya tayo pagdating sa tatay natin, alam mo? At parang, sabi ko rin, oo nga, nadaya nga tayo. Pero gaya ng dati, may mga bagay talagang mangyayari. Namatay ang tatay ko sa edad na 55. At namatay ang nanay ko sa edad na 50. At sinimulan nilang negosyong ito sa kabila ng maraming sakripisyo, maraming hirap sa pera. Alam mo, dahil nung sinabi ko, ito ay isang negosyong towing na nakabase sa aming komunidad. Wala kaming radio or cellphone noon. Pager lang ang gamit niya at kailangan pa niyang bumaba ng barko. Kailangan niyang tumawag sa answering service para makasagot. At hindi nagbago ang lahat ng yon hanggang nagsimula ako noong Marso ng 1987. At gaya ng sinabi ko, hindi ako nagsimula dahil gusto ko. Nakakatawa kung paano laging nahuhulaan ng tatay ko ang hinaharap at malakas pa ang kutob niya tungkol dito. Tatanungin siya, oy, Don Pepe, sasabihin nila, alam mo yung mga anak mo nagtutow para sa ibang tao. Bakit hindi sila nagtutow para sa iyo? At silabi ng tatay ko ang isang napakatalino at makatuwirang sagot. Sabi niya, alam mo, inihahanda sila ng mga iyon para sa akin. At hindi ko talaga alam noon na ang Diyos pala, alam mo yon, na lahat ng iyon ay mauuwi sa kung ano ito ngayon. Ngayon, sa kasamaang palad, wala na sila para maranasan at ma-enjoy ang kumpanyang itinayo nila sa dami ng sakripisyo at pagsusumikap. Kinailangan naming harapin ang mga pagsubok at tagumpay, harapin ang mga pagtaas at pagbabalito. Pero isa itong biyaya. Nandito pa rin siya sa espiritu. Ganon din ang nanay ko. At nagpapatuloy lang kami. Alam mo, dalang suporta, pagmamahal, at pag-iisip na nandito sila. Magkikita-kita rin kami muli. Sa negosyo, inaalagaan namin ito at ginagawa ang lahat ng makakaya. Patuloy kaming sumusulong. May gusto ka bang idagdag, Alex? Lumipat ka na sa Inland Empire. Bakit mas pinili mong manatili sa light duty na towing kaysa lumipat na lang sa heavy duty na gaya namin na ginagawa namin? Pasensya na, hindi ko nasagot ang tanong mo. Kaya doon ako nagsimula kasama ang tatay ko noong Marso ng 87. At pagkatapos, inimbitahan ko ang kapatid ko kasi napansin ko, alam mo na, nung nagsimula na kaming magtrabaho, nagsimula akong magtrabaho kasama ang tatay ko. At sabi ng tatay ko sa akin, anak, magkano ba ang kinikita mo dun sa dati mong pinagtatrabahuhan? Dun sa dati kong trabaho, malaki ang kinikita ko. Ibig ko sabihin, alam mo na, 21 taong gulang lang ako noon. Pero malaki na ang kinikita ko. Kasi commission-based kami at may exclusive contracts kami sa LAPD at CHP. So, commission-based ka pala. Oo, madiskarte ako. At sabi ko, tay, hindi mo ako pwedeng bayaran ng ganyan.
Yung kinikita ko doon, hindi ko nga kinikita para sa buong kumpanya dito sa isang araw. Sabi niya, alam mo, ganito na lang. Sabi niya, ikaw na bahala sa towing. Ibibigay ko sa iyo ang towing at ako na ang bahala sa automotive. Kaya nung sinabi niya yon, sabi ko, sige, pamilya pa rin ito. Hindi naging sakim ang pamilya namin. Kaya ako na lang ang tumanggap ng responsibilidad at ako na ang hahawak. Sinabi ko sa kapatid ko, kay Pep, sa tingin ko may potential tayo rito. Nagsimula siyang magtrabaho sa gabi habang ako'y tuliro. At nung nagsimula na kaming umangat, si kumpare Lorenzo, palagi kaming nakakausap at palagi kaming magkasama sa iisang industriya. Nagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya. Kaya sabi ko sa kanya, may magandang oportunidad dito. Tara, sumama ka. At siya ay naging napakalaking tulong sa pagpapalago nito. Ang maganda sa kumpanya namin, bawat isa may sariling espesyalisasyon sa iba't ibang larangan. Lahat kami ay may kanya-kanyang talento sa isang particular na larangan at hindi kami nagtatalo sa isa't isa. Basta nagtatrabaho lang kami. Minsan may hindi kami pagkakaunawaan, pero nirerespeto namin ang posisyon ng isa't isa at hinahayaan lang namin gawin ng bawat isa ang kanya-kanyang trabaho. Pero kung hindi dahil kay Lorenzo, hindi namin mararating ang paglago na naranasan namin. Kailangan namin siya dahil may pambihira siyang kakayahan sa trabaho at operasyon. Ang kapatid kong si Lorenzo na matalino ay mahilig sa mga numero. At sa larangan ng heavy duty, kailangan mong malaman ang mga timbang at balanse, mga limitasyon, taas at lapad. Alam mo na, kakayahan, kapasidad, lahat ng mga bagay na yan. Samantalang ako, gusto ko lang ng talagang simpleng trabaho. Kaya gusto ko yung maliliit na bagay at gusto ko yung mabilis lang. Kaya ang kapatid ko ay nag-specialize dyan at hanggang ngayon ay namamayani sa industriya. Samantalang ako ay mas gusto ko ang magagaan na sasakyan. Pero ako rin, dahil na, ganon. Maganda ang naging ugnayan ko sa mga pulis. Gusto ko talagang mapanatili yung magandang relasyon na yon sa kanila. Alam mo yon. At suportahan sila sa ibang paraan, makibahagi sa ibang kapasidad sa kapulisan. Kaya nagkaroon ako ng magandang relasyon sa mga departamento ng pulisya na ang kapalit, alam ng mga opisyal nila, na ang Pepes ay nagbebenta lang ng isang bagay at yun ay serbisyo. Hindi ito gatas at cookies o puro salita lang. Serbisyo ito. At isang bagay tungkol sa Pepes Towing na talagang pinipilit namin sa mga tao namin ay dapat kayong maging profesional. Dapat maayos ang pananamit ninyo. Dapat maayos ka, malinis. Dapat ang truck mo ay kumpleto sa gamit, malinis at ligtas. At dapat professional ang pakikitungo mo sa mga opisyal at sa publiko. Dito, mabilis tayong tumutugon at alam ang ginagawa. Binanggit mo na kahit 3:00 ng hapon o 3:00 na madaling araw. Napag-usapan namin yan ng tatay ko dati na kapag tinatanong ng iba, bakit kay Pepes napupunta lahat ng tawag, hindi lang basta nagkataon. Kahit masikip sa Empire at LA area, bakit sa atin pa rin napupunta ang ganitong mga tawag? Kasi madalas iniiwan ng ibang kumpanya ang mga kliyente nila sa freeway ng matagal. Nagiging abala o may inaasikaso silang trabaho para sa CHP kaya marami ang tumatang-i. Mataas din lagi ang ETA na binibigay nila. Kapag dumating sa amin, agad naming inaayos. Palaging may truck kami at mabilis ang aming pag-responded. Habang tumatagal mula nang simulan niyo ni tatay ito, lalo pang sumikat ang pangalan natin. Kaya, kapag gusto ng tama at mabilis na serbisyo ng paghatak ni Pepe agad ang tinatawagan. Kung gusto mo makatipid ng kaunti, maghintay ka ng 8 oras sa gilid ng freeway para sa ibang kumpanya. Tama. Nakakatawa kasi sa maraming impound sheets, pagdating sa bakuran, binubura na ang pangalan ng ibang towing companies dahil hindi sila nabigyan ng chance o hindi sila dumating. O kaya dumating sila pero hindi nila alam kung paano asikasuhin ang naaksidenteng sasakyan. Alam mo yun? Itayo ulit ang sasakyan, kunin ang sasakyan o kung ano pa man. Pero pagdating sa paglago, may kaibigan ako na dati ay nagdi-dispatch para sa highway patrol dito sa Southern Division na sakop ang LA area. At lumipat siya dun sa tinatawag na San Bernardino. Dati San Bernardino ang tawag. Ngayon yata Inland Division na ito. Dati San Bernardino ang tawag. At gusto niya magtrabaho roon. At sinasabi niya sa akin, alam mo Manuel, sabi niya, sa paraan ng pagpapatakbo mo ng negosyo mo at sa higpit mo sa pagtiyak na.
natatapos agad ang trabaho, mabilis ang tugon, at nasisiyahan ang mga opisyal sa serbisyo. Sabi niya, malalampasan mo lahat dito kasi sobrang laid back nila. Hindi sila ganun kasigasig. Wala silang ambisyon na tulad ng sayo. Sabi niya dapat kang pumunta rito. Pumunta ako roon, nag-branch out, at doon ko rin nakilala ang naging asawa ko, na hindi ko na asawa ngayon, pero nagkaroon kami ng 4 na magagandang anak na babae. Kaya gumawa kami ng malaking hakbang at nabiyayaan kami ng pagkakataon dahil napunta kami sa isang lugar na mataas ang performance, matindi ang ambisyon. Para talagang makagawa ng pagbabago at magtayo ng negosyo doon at talagang magsikap ng husto. At ang bunga nito ay muli ang serbisyo ang magsasalita. Hindi mo na kailangan magsalita. Ang problema ay maraming tao ang puro salita pero hindi naman ginagawa. Manahimik ka lang, gawin mo, at kusa ng magsasalita ang gawa mo. Ganyan ang ginagawa namin dito sa Pepes. Wala na kaming oras ng umiti. Focus lang kami sa trabaho at tinatapos ito ng maayos. At dahil doon, nakikita ng mga tao yon, alam mo, kumpara sa iba, alam mo, sa industriya. Alam mo, mas nag-aalala ang mga tao tungkol sa ibang tao o mas iniisip nila ang pangalan nila kaysa hayaan ang pangalan nila ang magsalita para sa kanila. Alam mo, hindi namin ginagawa yon. Hinahayaan namin ang produkto namin ang magsalita para sa sarili nito. Nung panahon nagsarili ka, kasama mo si Lorenzo, binubuo ninyong sarili ninyong imperyo. Ngayon, kung gusto kang kontakin ng isang tao, magte-text lang sila sa'yo. May WhatsApp ka at pwede rin tumawag sa telepono. Gaano kahirap na nasa ibang county ka kaysa kay tatay at pinalalawak mo pa doon? Sigurado akong sa legal na usapan, kailangan ninyong magkasama o magbisisyon. Noon, wala pa kayong email o cellphone sa sasakyan, tama? Hindi kasing dali na nagmamaneho ka lang at sasabihin mo na lang, tawagan ko lang sandali ang kapatid ko. Mahirap ba ang distansya? Nahirapan ba kayong magpalawak at gawin ang lahat ng yon? Alam mo, meron ding kaunting. Magandang punto yan. Ang maganda doon ay nakatira ang mga magulang ko sa Lambak ng Mirno. Noong panahong iyon, nakatira si Lorenzo sa Lambak ng Mirna. Kaya may ilang kamag-anak kaming pumunta sa LA. Kaya kung may particular na piyesa o dokumento kaming kailangan, halimbawa kung may nasirang truck o legal na papeles. Kung makakapaghintay sila buong gabi, dadalhin yon ng tatay ko. O may pinapunta kami iba para gawin yon, alam mo? Kasi gaya ng sabi mo, fax lang at iba pang gamit ang meron kami noon. Wala pa kami email noon, alam mo, yun ang nagpadali. O kung may kailangang ilipat na sasakyan o truck, alam mo, makakagawa kami ng dahilan para pumunta rito ng layunin na magiging pakinabang, alam mo, sa paggawa nyon. Sulitin mo ang pagkakataon at gawin mo para parang isang bato, 2 ibon. Siyempre. Palagi ko naisip si tatay mo at tito mo parang sa pelikulang Casino na nagkikita sila sa disyerto para mag-decision sa negosyo. Di ko alam bakit ko naisip yon. At saka, walang makakarinig. Nakakatawa na nabanggit mo yan. Parang narinig ko na rin dati, di ko lang maalala kung kanino. Magkapatid naman kayo ni tatay. Kayong dalawa, alam mo na, matalino sa kanya-kanyang paraan, ng tagumpay sa kanya-kanyang landas. Pero narinig ko na yan, at narinig mo na rin mismo. Lahat na nakakakilala sa inyo, sinasabi nila na, alam mo, sina Manny at Joe ay parang AM at FM radio. Alam mo, kayong dalawa ay parang dalawang mukha ng iisang barya. Magkaibang panig, ikaw ang tails, siya ang heads. Kung siya ang heads, ikaw ang tails. Yung pagiging masipag at workaholic ninyong dalawa, hindi may tatangi yun, di ba? Pareho kayong meron nun. Pero pagdating sa pagpapatakbo ng negosyo ninyo, yung mga pananaw ninyo, yung magkaibang perspektibo at paraan ninyo, ibig kong sabihin, naging malaking factor ba yon sa, alam mo na, parang nagkakaroon ng banggaan ng mga ideya at paglago mula sa wala hanggang sa tagumpay? Yung malinaw na pag-unawa namin na hinayaan namin gawin ng isa't isa ang gusto, sinuportahan namin ang isa't isa. Katulad sa departamento ng heavy duty, alam mo, kung gusto niyang bumili ng heavy duty na truck, noon, mas mahirap bumili ng isang truck kaysa ngayon na nakakabili kami ng 10 agad-agad. Halimbawa, magkakaroon kami ng kontrata ng FSP, Freeway Service Patrol, para sa 2 o 3 beat at kailangan ng 9 na truck para sa 2 o 3 beat. Mas mahirap dati pumirma para sa isang truck
kaysa ngayon sa 10. Nakakabaliw talaga. Mas critical lang noon kasi alam mo, yung antas ng kumpiyansa, yung antas ng garantiya ng serbisyo, yung antas ng mga kausap namin, mas mababa talaga noon. Alam mo yon. Upang sagutin ang tanong mo, nagsuportahan kami at hindi na nagtatanong. Kung kailangan ko ng kagamitan, hindi ko na kailangan magpaliwanag. Alam mo, kailangan ko lang sabihin, i-request, sabihin na, oy, kailangan nating mag-invest dito. Kailangan nating mag-invest sa isang yard. Tinitingnan ko, alam mo, may pangitain ako na palawakin dito sa lugar nito. Kailangan nating magkaroon ng yard dito. Pagkatapos, okay lang. Ako na ang gagawa ng kailangang pagsasaliksik. Kaya gagawin ko ang kailangang pagsasaliksik at bubuksan ko ang mga iyon. Mga lisensyadong paraan, kayo pala, kabisado ninyong panatilihing pang negosyo lang ang negosyo. At ang personal ay personal lang pagkatapos ng trabaho. Tama? Sa totoo lang, halos walang personal. Ibig kong sabihin, sa kasamaang palad, kapag abala ka, wala ka talagang oras para doon. Alam mo yon. Nakakalungkot talaga. Inihikayat ko ang lahat na huwag gawin yon. Alam mo, talagang huwag kalimutan ng pamilya. Talagang mahirap kasi hinihingi ng industriya na palagi kang nandyan. Alam mo yon. Pero habang lumalaki ka, kailangan mo talagang mag-focus sa mga anak mo at sa lahat ng yon gaya ng ginagawa mo. Alam mo yan, di ba? Malamang, mas marami ka pang oras na ginugol kasama ang mga anak mo kaysa sa ginugol ng kapatid ko kasama kayo. Totoo, yan. Oh. Alam mo yan? Kaya napakahalaga niyan. Pero yon ay paglago. Paglago at suporta para makamit at magtagumpay, hindi kailanman nagkaroon ng pagdududa sa amin. Dahil alam namin na ito ay para sa isang layunin at iyon ay para sa paglago. At iyon ay dahil sobrang lumago kami dahil kami ang focus lang namin ay trabaho lang, trabaho lang. Kami ning kapatid ko ay operator ng tow truck, hindi negosyante. Sa tingin ko, kung negosyante kami, delikado kami. Hindi kami negosyante at wala kaming interes maging isa. Alam mo, gusto ko mamatay na suot ang uniformeng ito. At ayoko ng terno. Kailangan ko magsuot ng terno dati. Pero ayoko talagang magsuot ng terno. Alam mo, pati kapatid ko ayaw rin, lalo na siya. Kailangan niya ng special na sukat. Sige. Alam mo, Custom tailored? at saka sabihin mo sa akin, pero kahit paano at alam niya kung paano manamit ng mas maganda kaysa sa akin, siya nga pala. Salamat sa Diyos. Pero ibig ko lang sabihin, tow operator lang kami at mahal namin ang trabaho namin. At tulad ng sinasabi lagi ng kapatid ko, alam mo, na sa tingin ko, sinabi ni Henry Ford, na kung nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. At hindi ka kailanman magtatrabaho kahit isang araw sa buhay mo. Alam mo, parang hindi ka talaga nagtrabaho kahit isang araw sa buhay mo. At ganun ang nararamdaman namin. Alam mo, may edukasyon siya. Akala namin magiging inhinyero siya o kung ano man dahil mahilig siya sa mga numero at napunta siya dito. At tingnan mo, talagang nire-respeto siya sa industriya, alam mo. Gusto ko talagang mga tao at mahilig makipag-usap sa kanila. Gusto kong marinig ang hindi para magawa kong gawing oo, iyon. Inahamon ko yon. Kapag may nakita akong isang tao or bagay na nagustuhan ko, at kung gusto ko yon, nabiyayaan ako ng pagkakataon na magkaroon ng tsansa para makuha yon. Sa pagdaan ng panahon, siguradong marami ka nang na-hire at na-fire. Namana ko rin ang pagiging workaholic mo na nagdala sa inyo kung nasaan kayo ngayon. Paano mo nakikita ang mga manggagawa ngayon sa 2026 kumpara nung dekada 80 at dekada 90? Noon, kailangan niyo magsikap At ang pilosopya ay magtrabaho ng mas mabuti para makamit ang higit pa. Sa tingin mo ba, meron pa rin bang ganung pag-iisip ang mga tao ngayon? Ibig kong sabihin, iba na lang ba talaga ang kapaligiran ngayon? Para sa trabaho, iba talaga. Oo. Iba talaga, nakakatawa kasi noon naririnig ko, hindi ang tatay ko, kundi ibang mas matandang tao na nagsasabing hindi. Simple lang ako, alam mo, kasama ang pamilya ko ngayon, ang kabataan, ang asal sa bahay, ang respeto sa bahay, alam mo, ang mga responsibilidad ng kabataan, magtapon ng basura, magputol ng damo, wala na yon ngayon. Noon, wala kaming sariling bahay at mahirap talaga kami noon. Kaya hindi kami nagkaroon ng sariling bahay at bakuran na pwedeng putulan ng damo. Ngayon, alam mo, ang 16 anyos na bata, hindi na nagpuputol ng damo.
Nung panahon ko, ang mga kasing edad ko ay nagtatrabaho tuwing weekend, nagdadala ng pangputol ng damo at umiikot sa kapitbahayan para magputol. Di ko na matandaan kailan huling may batang nagputol ng damo. O nga, ngayon may mga bata na nakatira sa magagandang bahay na may magagandang taniman, magagandang swimming pool at tennis court. Ngayon ko lang napagtanto, hindi ko pa nakita yon kasi hindi pa ako naging kapitbahay. Siguro kung saan-saan sa mga burol. Tama. Sa mga pangkaraniwang komunidad ng middle class, hindi mo nga makikita ang bata na nagbubukas ng hose, lalo na yung nagtutulak ng lawnmower habang may suot na headphones. Lalo na kahit isang traktorang lawnmower, iba na kasi ngayon. Unti-unting nawawala ang work ethic kahit bata pa lang. Sobrang grabe. Sabi mo, nagtotoo ka na ng 16 ka, tama? Sa totoo lang, 15. Oo, iba ang mga bagay nun. Totoo yan. Sabi ng tatay ko, nagmamaneho ka na raw kasama si Lolo nung 10 taong gulang ka pa lang. Naalala ko pa sa downtown LA Motors, yun dito sa Long Beach Avenue, sa may bandang timog ng Washington Street. Alam mo, doon kasi nasa pribadong lugar ka, kaya ipaparada ng tatay ko sa timbangan. Kasi doon binabayaran ng kotse, base sa bigat. Papasok ka ron habang hinihila mo yon, tapos tow truck na lang ang dala mo paglabas. Kaya alam mo na, doon sa diferensya ng bigat, kababayaran kada tonelada, di ba? Dati kami humahatak na malalaking lumang Cadillac, alam mo yon, mga carrier o para mga aircraft carrier na umaabot ng 2 tonelada ang bigat, alam mo yon. At kaya basta pinapayagan ako ng tatay ko na magmaneho doon, alam mo yon. Tapos nung nakuha niya yung tow truck niya, yung 70, siguro 70, 3 Ford F, 300 at 50 na hanggang ngayon, ay enjoy ko pa rin imaneho at ipakita, isang replika. Yun yung dinala mo dito kanina. Tama, tama. Ang replika ng truck ng tatay ko na eksaktong kapareho ng truck, parehong kagamitan, parehong taon, lahat pareho. Napakapalad ko, salamat sa kaibigan kong si John Soba at sa may-ari na nagbenta nito sa amin, si Tom Harlebuda na nagbenta nito sa amin. Kailangan ko ng isang bagay na magpapaalala ng Tepes, ng simula ng Tepes. Alam mo, noong Oktubre 1970, na 170. Yun ba ang unang tow truck? Oo. O isang 1,900 at 73 300 at 50 custom na may kordero. Cordero, wrecker, ang nakalagay doon. Walang wireless remote. Hindi, synthetics ito, winch ito. Winch yun na may sling. At kami, alam mo, yan ang maliit naming modelo ng Pepes, ng kinalakihan ko, at nang nagdala ng pagkain sa aming hapag noong araw. Alam mo, kaya meron ako niyan at dinadala ko sa sementeryo tuwing taon o tuwing araw ng mga ama. At ako o kami, dinadala namin yan sa mga car show, sa Inland Empire, alam mo, basta. Pero nagdadala yan ng magagandang alaala at kapayapaan ng isip. Kung pwede, pag-usapan natin yan sa personal, lalo na't nabanggit mong mahirap kayo nun. At alam ko, nabanggit din ng tatay ko, alam mo, nung unang dating nyo dito sa maagang panahon ng pamilya, parang, alam mo yon, cup noodles ng hapunan. Nung isang Pasko, kayong 3 magkakapatid ay nakatanggap ng isang bag ng plastic na sundalong laruan. Sobrang saya nyo noon kasi yun lang alam nyo, di ba? Parang wow, tingnan nyo ang nakuha natin. Kailan mo napansin na habang lumalaki ka at pumapasok sa eskwela, nakikita mo yung ibang bata may mga bagay na wala ka? Tulad ng mas bonggang baon at mas magagandang sasakyan. Samantalang kayo, sa tow truck lang hinahatid. Kailan mo napansin na habang lumalaki ka, nagsisimula ka ng kumita at unti-unting umaangat mula sa kahirapan? Malaki bang dahilan yon kaya gusto mong subukan ng iba-ibang bagay at magpalawak para hindi na kayo kapusin sa pera? Ang bilis ng lahat ng nangyari, alam mo yon, kahit na inabot din ng panahon, pero parang bigla-bigla na lang lahat. Kaya bibigyan kita ng halimbawa. Nung binili namin ang una namin bahay sa City Terrace, wala talagang air conditioning yung bahay na yon. Tapos nung lumipat ako, nung nag-expand kami sa Inland Empire, nagde-develop sila ng mga bagong bahay dun sa master plan community na yon. Sabi ko, kailangan ko ng pagretiruhin ng mga magulang ko. Pinaretiro ko ang nanay ko mula sa county at hinikayat ko siyang magretiro. Nagretiro siya. Key punch operator siya sa LA County. Pinaretiro ko siya. At pagkatapos, sabi ko, ma, kailangan nating lumipat.
Kailangan ko talaga makipagtalo dahil ayaw nilang lumipat. Sanay na sila sa City Terrace at ayaw lumipat. Kaya isang araw, kinuha ko sila, pinasakay ko sa kotse at dinala ko sila doon. Sabi ko, alin sa mga modelong ito ang gusto ninyo? Alam mo, at sa huli, pumili kami ng lote ayon sa mga available na lote noon. Kaya pinili namin yon, itinayo nila at inilipat ko sila ro. Hindi mo akalain, pareho silang namatay sa bahay na yon. Ang tatay ko, iyon ay noong 91. Nakuha namin ang bahay na yon noong sa tingin ko ay Mayo ng 90. Isa namatay ang tatay ko noong Marso ng 92. Noong 92, Namatay ang nanay ko noong Hunyo, noong ipinanganak ka. namatay siya sa mismong kaarawan ko. Hunyo 90, bata pa ako noon. Pupunta ako sa Knott's Farm noong araw na yon, nang tawagan ako ng tatay ko at silabi sa akin. Oo. Kaya ito ako, sinusubukan kong gumawa ng mabuti. At pagkatapos, pareho silang namatay sa bahay na yon. May mga bagay talagang mangyayari, alam mo yon, pero yung tungkol sa pera, parang kahit lumago, hindi naman ito naalis. Ang mga paa namin sa lupa. Alam mo, oo, maganda naman, pero nagdulot ito ng maraming pressure, maraming problema. Alam mo yon, at sa pagkuha nito, basta, at ibig ko sabihin, mga problema sa trabaho, sa dami ng oras ng trabaho. Alam mo, nagtatrabaho kami ng 20 oras sa araw, 10 oras sa gabi, at 10 araw kada linggo sa industriya. Alam mo, at para marami kang ginagampan ng papel buong araw. Hindi talaga, ibig ko sabihin, dati, alam mo, pwede natin sabihin, pwede kong bilhin to, pwede kong bilhin yan, alam mo? Sige, tapos ano na? Alam mo, naalala ko, isang araw sinabi ko sa kapatid ko. Sabi ko, oy Pep, sabi ko, alam mo, iniisip kong kumuha ng kotse. Alam mo, bagong kotse. At may mga 10 kotse na ako, di ba? Sabi niya, ayos yan pare, pero gusto mo ba o kailangan mo talaga? Palagi niya sinasabi yan. Tapos kailangan daw. Tapos sabi ko, alam mo yon, anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? I-check, di ba? Ano? Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Kailangan ko ba yon? Sabi ko, hindi. Kinakausap ko sarili ko at naisip ko, baka gusto ko lang. Hindi ko talaga kailangan. Parang mga bata lang tayo sa tindahan, tulad ng dati sa Toys R Us. Toys R Us nga, di ba? Alam mo yon, parang batang nasa tindahan ng candy. Ganun lang tayo. Alam mo yon, napapaganito ka na gusto mo lang ng isa. Pero kailangan mong matutunan kung paano magsabi ng, hindi, alam mo, hindi ko naman talaga kailangan. Ayoko nito. Alam kong hindi ko kailangan at ayoko rin. May gusto ka bang idagdag? Alex, oo, totoo yan. Kitang-kitang kababae ng loob mo, pati ng kapatid mo. Sa palagay ko, habang dumarami ang mga bagong henerasyon tulad ng Gen Z at Gen Alpha, unti-unti na ring nawawala yon, di ba? Nasa bagong panahon at bagong pag-iisip na tayo. Sa tingin mo ba, kaya ng mga operator ngayon magtrabaho gamit ang mga lumang kagamitan tulad ng mga kagamitang iyon at kung ano-ano pa? Kasi alam ko, sa totoo lang, nasanay na tayo sa mga remote, nasanay na tayo sa mga rotator, nasanay na tayo sa teknolohiya. Automatic ang track at kagamitan kumpara sa luma na nakikita kong nagre-recover ang mga tao. Nakapanood ako ng mga video sa Mexico na gamit nila lumang kagamitan pero nakakapag-recover sila ng mga bagay na kasing bigat at komplikado ng mga aksidenteng hinahawakan natin. Ano opinion mo doon? Ang sagot ay hindi. Nagkaroon ako ng mga driver na ayaw magmaneho dahil hindi malamig at maayos ang aircon ng truck. O kaya naman ay naghahanap lang sila ng dahilan. Lumaki ako sa mga truck na walang aircon. AM lang ang radyo, walang power windows, alam mo na. At alam mo, nakakatawa kasi ngayon kapag sumakay ako sa truck, para paandarin ito. Diyos ko, pag-ikot ko ng susi, malamig na hangin agad ang lumalabas. Di ko pa na-under truck pero tilamaan na agad ako ng hangin. Pinatay ko ang radio dahil masyadong malakas ang tunog. Alam mo yon, kaya yung mga to, petics lang talaga, yun lang ginagawa nila sa mga truck na to. Gets mo ba ibig kong sabihin? Kapag sumakay sila at hindi gumagana yung dalawang bagay, ayaw na nilang sumakay sa truck. Isang radyo. Iba ng panahon na yon, iba na rin ang mga tao. Tama. Pero may magagaling tayo mga tao. Alam mo, pinagpala tayo. Sabi nga ng nanay ko,
Napakahusay ng mga tauhan natin. Kayo, alam nyo, maganda talaga at sila ang pwedeng mag-angat o magpabagsak sa'yo. At hindi biro yon. Totoo yon. Alam nyo, hindi yon biro. Pero lagi naman tayong pinagpapala ng mabuting kalusugan. Minsan, tulad namin, baka hindi rin kami ang pinakamahusay na amo o leader, alam mo. Alam ko na isa sa mga bagay na kinagigiliwan ng mga tao, ng mga nagtatrabaho para sa amin, ay yung sumasama kami sa kanila sa paggawa ng trabaho. Hindi lang kami nakaupo at naguutos at nanggigipit. At alam din namin ang sinasabi namin dahil alam namin ang trabaho. Kami, alam mo, naranasan namin ito. Pinagdaanan namin ito. Alam mo, hindi mo ako mapapagsabihan. Ibig ko sabihin, ang mga sasakyan na yon, hindi na ako masyadong nagtutok para malaman ang mga sasakyan na yon. Natatakot pa nga akong gumamit ng flatbed at mag-tow ng Tesla palabas. Alam mo, una sa lahat, hindi ko talaga nagustuhan ng mga flatbed. Hindi talaga. Gusto ko talaga ang tradisyonal kong tow truck. Light duty, traditional na tow truck. Dati sling. Ngayon, wheel lift na. Wala nang marunong gumamit ng sling ngayon, pare. Tama. Unti-unti nang nawawala ang ganyang kakayahan. Hindi. Parang luma ng plaka yan. Nung nagsisimula pa lang ako, meron pa silang mga plaka noon. Alam mo, at para sa inyo, mga heavy duty na operator, alam mo, kailangan nilang maghatak ng sasakyan. Truck noon, kailangan mong tanggalin ng mga bumper. At yung mga bumper na yon ay mga 2.5 talampaka lang taas, bakal. Oo, bakal na may chrome. Kailangan mong tanggalin ng mga bumper. Maisip mo ba na tanggalin yung mga bumper na yon? Tanggalin ng mga bumper, tanggalin ng drive lines, tanggalin. Oo, tapos alam mo, kailangan mong hilahin, mano-mano, di ba? May sling ka. Oh, walang Milwaukee at kuryente na magagamit. Tama, tingnan mo ang nangyayari ngayon. Ilan na ang hindi namatay dahil sa kontrol na dala nila sa bulsa. At nasa ilalim sila ng truck. May alam akong 2 ganung kaso sa kasamaang palad. Tama, pinipindot nila ang button. Sa industriya, alam mo, napapatay nilang sarili nila habang umaangat sila. Hindi nila namamalaya na sila rin ang pumipindot ng mga button. Minsan, nagiging hadlang ang labis na teknolohiya. Kaya, alam mo, ganun talaga. Yan ang sabi mo, kilala mo si Stu Mendo ng Fox, Sky Fox. Nabanggit niyang sumakay siya ng helicopter kamakailan para sa repairs. Sabi niya, luma na raw talaga yung helicopter. At sabi niya, luma na rin daw ang kagamitan sa pagbabalita sa helicopter. Sabi pa niya, alam mo ba, minsan mas gusto ko pa ito kaysa sa bagong gamit. Kasi hindi ibig sabihin na moderno, mas maganda na agad, sabi niya. Tama. Sa tingin ko, yung nga ang ibig mong sabihin sa wireless remote. Mas madali nga, pero hindi laging mas maganda. Mas convenient lang. Na-appreciate ko ang mga bagay tulad ng, halimbawa, ang partisipasyon ng highway patrol sa industriya ng towing. Alam mo, kailangan at dapat talaga nating maging ganun. At lubos kaming nagpapasalamat sa Department of Highway Patrol sa pagbibigay ng malaking atensyon at pondo para matiyak na ligtas ang mga tow truck na nandoon. Alam mo, at magagaling ang mga driver. Alam mo, kahit papaano, may mga matinong tao doon na makikisalamuha sa mga tao sa magalang na paraan. Alam mo. At pagkatapos, ang Freeway Service Patrol, may sarili rin silang mga patakaran. Alam mo, may mga pamantayang pamamaraan sa operasyon sila at mga kinakailangan ng Highway Patrol na nagbigay ng mas mataas na respeto sa industriya. Pinag-isa lang tayo nito. Pinag-isa nito ang industriya. At natanggal na rin dito ang mga taong ayaw sumunod, ang mga taong hindi naniniwala sa pagsunod sa mga patakaran. Kaya ibig ko sabihin, palaging may mga lumalabag sa batas. Palagi. Bahagi lang talaga yan ng pagiging tao. Pero halimbawa, dati naalala ko, nasa kalsada o noon, alam mo yan, tumutugon sa tawag, tapos sasabihin ng dispatch sa akin, oh, nandito na yung aplikante mo para sa job interview. At sasabihin ko sa kanila, maganda, pasakayin mo sila sa tow truck at ipaasikaso mo sa kanila ang tawag na hawak mo. At wala namang problema doon. Hindi ka nire-regulate ng CHP noon. Hindi ka nila, alam mo yon, hindi ka nila pinapanagot. Wala pa yung 234F noon. Alam mo, yun yung tow approval form na nasa tow agreement mo.
Alam mo, wala pa yun nun. Yung insurance mo, walang problema. Alam mo, matapos ang 30 araw, nakakalimutan mo na kung sino naglagay ng tao sa insurance. Kung naaksidente siya isang buwan pagkatapos, walang problema. Wild yon. Mas madali nun ang lahat dahil sa Highway Patrol at Freeway Service Patrol. Nagkaisa sila at nagtakda ng mga patakaran na ngayon ay sinusunod na rin ng ibang ahensya ng pulisya. Hindi na nila kailangang mag-imbento ng bago. Parang, uy, yung Highway Patrol na yan. Kung ikaw ay nagtotoo para sa Highway Patrol, ibig sabihin pasado ka. Ibig sabihin nagawa mo na lahat. Ayos ka na. Pwede ka na. Aprobado ka na. Alam mo, lalo na kung FSP ka. At alam mo, ang PEPES ay may pribilehiyo, may biyaya na masabing nagtotoo kami para sa lahat ng antas ng gobyerno. Oo. Alam mo, lokal, alam mo, state, at federal na antas. At dahil doon, mga suporta na meron kami, may mga sheriff kami dito, OPG, FSP, CHP, lahat ng iba't ibang departamento. Neil at Empire. Nagtutaw kami noon para sa Board of Patrol. Hindi na ganun kabisi ang Board of Patrol ngayon. Pero dati mas abala sila. At nagseserbisyo rin kami noon. Para sa Secret Service dito sa taas. Secret Service. Ooh. Madalas makailangan ng pag-unlock at jumpstart ng baterya ang Secret Service. Kaya hinahatak namin ang mga bus papunta sa El Central Sector doon. Mas komportable ka kapag professional ka na. At ano ang dahilan para matawag kang professional? Kapag maayos kang kumilos at magtrabaho at may sertipikasyon, kaalaman at kakayahan ka. Alam mo, nararamdaman mo at nakikita ng mga kliyente mo yon. Alam mo at nakikita nila yon. Naalala ko noon, pumupunta ako sa ibang ahensya ng batas at tinatanong, nagtotoo ba kayo para sa CHP? Oo, matagal na kaming nagtotoo at nagseserbisyo para sa CHP. At may malalaki ba kayong truck? Alam mo na ang ibig ko sabihin? Oo, meron kami. Naririnig ko madalas ang tanong na ito na hindi lahat ng towing company meron. Madalas din nilang itanong, ilan ang lokasyon ninyo? Well, nagtutow kami sa 3 county. 3 county. Oo, may opisina at bakuran kami sa 3 county. Kaya mas malawak ang sakop namin. Maraming pasilidad at bakuran kung saan maaari naming ibigay ang mabilis na tugon. Pareho kayong workaholic ni tatay. Natutunan ko na hindi pwedeng puro trabaho lang. Anong ginagawa mo para mag-enjoy sa labas ng trabaho? Alam mo ba, isa sa may-ari ng Pepe's Towing Service, malaking kumpanya ng tow truck sa West Coast. Ano ang passion mo bukod sa pagtow? At ano ang gusto mong gawin para mag-enjoy? Isa sa mga bagay na lagi kong hinahangaan nung bata pa ako ay ang mga helicopter. Nagkaroon ako ng chance makasama ang ilang ahensiya ng pagpapatupad ng batas. Di ko na lang babanggitin kung alin, pero ilan sa kanila ay kasama ko sa paglipad at air patrol. Sa Bruno County Sheriff's Office, naging miyembro ako ng air squadron nila. Paminsan-minsan, sumasama ako sa kanilang pagpapatrolya sa gabi. At pagkatapos, lalabas kami para maghanap ng mga taong ililigtas at mga ganong bagay. But pagkatapos, ilang beses din akong sumakay sa airship ng LAPD. Nagustuhan ko yon, nakakatawa pa. Minsan, kasama ko ang kababayan kong retiradong highway patrol officer sa Redlands area. At nakita namin ang Redlands Airport. Hindi ko talaga alam na may Redlands Airport pala. Maliit lang na municipal airport. Sabi ko sa kasama ko, ay may airport pala dito. Alam mo, sabi ko, matagal ko nang gusto matuto magpalipad ng helicopter. Sabi niya, bakit di tayo pumunta at tingnan? Sabi ko, wag na. Pero sabi niya, nandito na tayo, kaya dinala niya ako. Ayun, maya-maya, sabi ko, ayun na, helicopter flight school pala. Nangyari ito noong 2024 na tao nang lumipas. Kaya pumarada kami sa helicopter school at sinabi ko sa kanya, alam mo na, nagsimula akong magtanong sa kanya tungkol sa helicopter. Sabi ko, oy, alam mo ba kung ano ang kailangan para sa introduction flight? Sinisingil ka nila at binibigyan ng kaunting impormasyon tungkol sa paunang leksyon sa lupa. Kung ano ang kasama roon, tapos isasakay ka nila. Bibigyan ka nila ng introduction flight, iakyat ka, papatayin makina,
tapos landing at take-off, mga ganong karanasan. Sabi niya, bibigyan kita ng introduction flight. At sa tingin ko, ginawa ko na agad yon. Kaya nag-introduction flight ako at nagustuhan ko ito. Kaya ang sumunod, naging estudyanteng piloto ako ng helicopter, alam mo na. Astig na side quest yan. At natutunan kong magpalipad. Hindi ko nakuha ang lisensya ko. Tinamad lang ako at nakontento na ako. At pagkatapos, nagkaroon ako ng pagkakataon na makabili ng helicopter. At ang dahilan kung bakit ko binili yon ay dahil napansin ko na mas malaki ang ginagastos ko sa pagrenta at pagbabayad sa instructor kaysa kung ako mismo ang may-ari. Naisip ko, teka, kung nakakabili tayo ng truck sa ganitong presyo, mas mahal talaga ang helicopter. Huwag mo akong masamain, kaya kakaunti lang ang kilala mong may-ari ng helicopter. Kaya tinawagan ko ang aking CPA, si Ginong Balasi, at sinabi ko, "Uy Jan, ano kaya ang magiging financing ng isang helicopter?" May nakita lang akong isa sa ganitong halaga na mas mura pa kaysa sa isang heavy-duty na truck noon. Sabi ko, ano bang kailangan para dito? At sabi niya, may pera ka naman para bilhin yan. Sabi ko, oo nga. Sabi ko, sige, bilhin na natin. At binili namin ito. Ganun mo nakuha ang una mong helicopter. Oo, ang astig nun. At talagang nag-enjoy ako doon. Hanggang ngayon, nag-enjoy pa rin ako. Alam mo, talagang nag-enjoy kami. Sinasama ko ang mga anak at apo ko, nakasakay na rin ako roon. Oo, pumupunta kami. Nakakatakot yon. Sumasakay kami roon para magtanghalian. Alam mo, pumupunta kami sa iba't ibang paliparan. Magugulat ka kung gaano karaming paliparan meron, una sa lahat. At pati na rin ang mga kusinero, ang mga restoran sa mga paliparan na ito. Masarap ang pagkain nila. Kadalasang mga Hispanic ang kusinero. Kaya masarap ang kanilang mga chilas, masarap ang kanilang sarsa na gustong-gusto ko. Oo, at magagaling na kusinero. Kaya siguro pupunta lang tayo, baka pumunta tayo sa Camarillo para mag-lunch. Alam mo yon, lilipad lang tayo, pakyat ng baybayin doon. Tapos babalik tayo sa Universal City, Hollywood, Dodger Stadium. At ang imperyo ng tao. O kaya pupunta tayo sa Sinala at kakain ng shrimp cocktail doon. Fish taco, ang ganda nun. Pero maganda talaga, kailangan mo lang gawin. Alam mo, sinabi ko sa instructor ko isang araw. Sabi ng instructor ko, nasa mismo aksidente kami noon, naka-hover lang kami roon. Naalala ko, ang tawiran ay 10 sa Mount Vernon at Colton sa ibabaw ng aksidente habang inaasikaso namin ang banggaan. Ang anak ni Pepe ang nag-aasikaso sa banggaan habang kami ay paikot-ikot sa ere sa lugar. At ang piloto ko, si Masa, sabi niya, tingnan mo, mas delikado dyan sa baba kaysa dito sa taas. At ganito kasi yan, sa aviation, 98.7% ng mga aksidente ay dahil sa pagkakamali ng tao. Hindi ito dahil sa eroplano. Pagkakamali ng tao ang dahilan. Parang kotse lang din, alam mo yon. Pagkakamali ng tao ang dahilan. Hindi ito dahil sa sira ng kotse. Kung naaksidente sila at di nakuha ang liko, kasalanan yon ng sobrang bilis mo. Alam mo, lumampas ka sa dapat at hindi mo na handle ng tama ang liko. Siyempre. Mas kailangan talaga ng masusing pagbabantay, di ba? Lalo na sa kahit anong may kinalaman sa paglihis. Lahat ng pagre-recycle ay kontrolado. Nakikita mo yan sa balita kapag may mga aksidente at kung ano-ano pang nangyayari. Lahat ng ahensya ay nakikialam at parang pinalalaki ang issue. PSB, lahat pare. Sobrang grabe nito. Alex, may gusto ka ba bang idagdag bago tayo matapos? Ako, syempre. Pala kaibigan ka, mahilig kang makipag-usap sa mga tao. Gaano mo sa tingin kahalaga yung lahat ng pag-network mo, alam mo yon, sa pagitan ng mga opisyal at iba't ibang ahensya ng pulisya, pati na rin sa mga politiko para mapalago mo agad ang pepes? Alam mo, maganda ang tanong mo at may maganda akong sagot. Dapat palagi mong igalang ang mga tao. Dapat palagi kang makipag-usap sa mga tao. Makipag-usap ka sa kanila ng simple-simple lang. Hindi mo kailangang maging sopistikado dahil lahat tayo ay tao. Kahit hepe ng pulisya, sheriff, gobernador o pangulo ng Estados Unidos. Pareho lang, tao ka pa rin. May pamilya rin sila tulad mo. Kausapin mo sila ng direkta at tapat, pero igalang mo rin sila. Paggalang. Isa pa, alam mo, huwag kang humusga base lang sa panlabas na anyo. Madalas ko lang kinokorek ang sarili ko kapag may nakikita akong tao. Halimbawa, may kailangan ako,
at naghahanap ng makaka-network. May nakita akong tao pero sabi ko sa sarili ko, mukhang hindi siya ang tama. O hulaan mo, nagkamali ako dahil siya pala ang unang taong kailangan kong lapitan. At sa totoo lang, nakasalubong ko pa siya sa banyo o habang kumukuha ako ng tanghalian. At binati niya ako at hindi ko man lang siya pinansin, binaliwala ko lang siya. Siya yung nakausap ko noon, no? Baka naging magalang at mabait lang talaga ako. Well, palagi naman akong sinusubukan kong palaging maging magalang. Ako ang unang nag-approach sa taong ito at siya na ang naging contact ko. At talaga, ikaw palang namumuno. Ayos, sige, pakinggan mo. Matagal ko nang gusto makausap ka. Narinig mo na ba ang tungkol sa programang ito o sa ganito o ganyan? Kailangan mo ba ito? O alam mo, paano ba kami makakatulong dito? Narinig ko ito o yon. Tapos, oo, narinig ko ang laruan ni Pepe. Yan ang isa sa mga bagay tungkol sa mga pangalan natin. Matagal na nating, alam mo, isa pa yung magandang bagay na ang pangalan mo, gaya ng sabi ko, magsasalita na para sa sarili nito, sa mabuti man o sa masama. Kung ikaw ay tamad at masama, alam mo, dahil ang katotohanan ang magwawagi. Ang katotohanan ang magwawagi. Pero mahalaga na makipag-usap ka sa mga tao, na igalang mo ang mga tao. At kahit silo pa sila, tratuin mo sila bilang tao, alam mo. Huwag mo rin silang tawagin ng puro sir, kasi nakakasawa rin yon. Kausapin mo lang siya. Uy Juan, kumusta ka na? Alam mo yon? Sir, sir, sir. Ang ibig kong sabihin, hindi, uy Juan, kumusta? Pamilya mo? Alam mo, ganun lang. Gaya nung gusto mong kausapin ka, doon din nabubuo ang impresyon ng iba. Naalala ko na naimbitahan ako sa inaugurasyon ng isang paaralan doon. Pinasinayaan nila ang isang paaralan. At nakilala ko ang CHP Sergeant na hindi ko pa nakikilala noon. Isa siyang pastor. Humanga talaga ako sa paraan niya magsalita kahit hindi ko pa siya noon kilala. Galing siya sa Baldwin Park area pero nasa India siya noon para magbigay ng talumpati sa paaralan na ipinangalan sa opisyal na ito. Nilapitan ko siya at sinabi ko, Sir, ako si Galito at mahusay kang magsalita. Humanga ako sa paraan ng iyong pagsasalita. Alam mo, salamat. Binanggit mo ang ilang bagay tungkol sa buhay na talagang may kabuluhan para sa akin. Maraming salamat. Sabi niya, ay hindi, walang anuman. Tiningnan niya ang matangkad na sarhento tapos tumingin sa akin at sinabi, ay walang anuman, salamat. Yun lang ang napag-usapan namin. Binigay ko sa kanya ang aking card. At ang kapatid ko, alam mo naman, simple lang siya at hindi masyadong nagsasalita. Minsan naiinis ako sa kanya kasi hindi niya sinasabi sa akin ang mga bagay-bagay. Isang linggo matapos iyon, nakilala ko ang lalaking ito. Dumating yung sarhento at kinabukasan, nasa pinangyarihan siya ng aksidente. Hulaan mo kung sino ang nandoon sa eksena. Nandun si Pepe Tol. Hulaan mo kung anong sinabi ng sarhento. Naalala niya yung card. Sabi niya, uy, nakilala ko yung isa sa mga tao mo sa India. Mabait siya. Ang impresyon na was lumitaw mula doon. Ganon din siya ka-impress sa akin tulad ng pagka-impress ko sa kanya. Kita mo? Kaya nagbunga rin ito. Kailan ba ako nagsasalita tungkol sa buhay? Ang tinutukoy ko ay pagiging tao sa profesional na mundo. At ganon, marami na rin nangyari, alam mo yon, na talagang mahal ko ang mga tao. Tinatanggap ko ang hamon, gaya ng sinabi ko. Dahil noon may nagsasabing baka mapunta ako sa politika. Masyadong marumi ang politika. At masyado raw akong tapat at nagsasalita ako base sa nararamdaman ko. At sa panahon ngayon, lalo na, baka mapahamak pa ako at makulong. Kaya mas pipiliin ko na lang na wag, alam mo yun, mas okay na wag kaysa maging preso. Mas pipiliin ko na lang na wag. Pero alam mo yan, masaya ako kung ulitin ko man ulit. Malamang gusto ko pa rin maging opisyal ng CHP. Pero ngayon, may anak akong babae, isa siyang kambal. Isa siyang opisyal ng CHP. Oo, siya nga. Alam mo yon, at salamat sa Diyos, katatapos lang niya sa San Francisco area, gustong-gusto niya doon. Isang grupo ng opisyal ang nagpakita ng malaking suporta, pagmamahal at mabubuting hangarin para sa kanya. Ngayon, nasa Barstow na siya
At magandang trato sa kanya ng kapitan at ilang kasamahan niya roon. At gustong-gusto niya ito. May sarili na siyang tahanan. Kaya nakakatawa talaga kung paano kumikilos ang Diyos. Tingnan mo, yung gusto ko sana, hindi ko nakuha. Pero ngayon, meron na ang anak kong babae at talagang nag-enjoy siya. Kaya ang ganda lang talaga. Siguro nag-enjoy siya dahil sa landas ng karira mo noon, alam mo yon, sa marami. Tama. Kaya alam mo, Parang bumabalik din sa pinagmulan ng lahat. tama. At saka siya, alam mo, lumaki siya kasamang maraming alagad ng batas na naging mga hepe at komisyoner. Alam mo, siya mga hepe ng pulis. Alam mo, siya. Malaking tulong ito sa kanya, alam mo, para maging mas magaling, maging mabuting opisyal, alam mo, at maging mabuting miyembro ng departamento. Maraming salamat sa pagdaan. Sana nagustuhan ninyo ang mga karunungang narinig mula sa dalawang may-ari ng Pepistoin. Salamat ulit. At si Lorenzo ay isa rin may-ari. Kaya kailangan din natin siya makuha. Siya ang tahimik kong kasosyo doon. Malapit na naming ilagay ang karatula. Sa mga nanonood at nakikinig sa YouTube, podcast, Spotify at Apple, abangan ninyo. Relax lang mga kaibigan. Sana nagustuhan ninyo. Salamat.